Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. This is Grace, and today, i-rehab ko yung mga hoyas na to. So, I have here 5 hoyas. Napansin ko na parang wrinkly na yung mga dahon nila, and kahit kakadilig ko pa lang, parang kailangan ko na sila ulit diligan. So, itong mga to, medyo matagal na sa akin. So, madumi na yung mga dahon nila. So, yung una kong ginawa ay i-wash silang lahat para yung mga dumi, alikabok, or mga namuong poop ng ibon sa mga dahon, ma-wash off na. In preparation na to for the repot. So, hindi ko sila na-repot agad nung pagkatapos ko silang i-wash. This is a few days later. So, inuna ko na tong Kanya ko Mariana kasi medyo manipis na yung mga dahon. Normally, firm yung mga dahon niya kahit kulot-kulot. Pero pag tinouch mo, firm yun, hindi na fold. Pero ito napansin ko, parang tuyo agad yung substrate pagkatapos kong diligan, tas hindi nag-firm up yung mga dahon. Pag titingnan sa malayo, mukhang okay itong plant. Pero ito, tinatry ko siyang tanggalin sa pot. Napupulap ko yung mismong plant dun sa substrate, so wala na pala siyang root. So, dry rot ito kasi napabayaan ko siya, hindi ko na siya masyadong nadidiligan. Medyo confident ako kasi before, kahit na sobrang seldom ko siyang diligan, okay naman siya. But I guess this time, medyo mainit na, hindi na malamig, hindi na umuulan. Kaya yung hindi ko pagdilig, ayan, na dry rot ko yung roots niya. Meron naman akong mga pailan-ilan na propagations. Meron ako sa isang propagation box. Meron akong ilan sa pond cups. Kung saan-saan. So, may backup ako. So, dito sa plant na to, sa main plant, bala ko lang itusok lang din sa bagong substrate yung mga plants and hayaan sila na mag-root by themselves. Nakapag-flower na to once sa akin. Tapos hindi na siya umulit. Pero hindi ako nag-aalala dati kasi ayan nga, nag-root pa nga siya from the bottom of the pot. So akala ko very okay lang siya. Chill lang siya dyan sa labas kahit napabayaan ko. Pero ngayon, mukhang matatagalan pa ulit bago ako makakita ng flower kasi restart tayo dito sa plant na to. So ilalagay ko siya dito directly na dun sa hanging pot. Nag-prepare ako ng cocoa chips na maliliit. Meron din akong pumice sa tabi at saka potting soil. Hindi ako nag-premix ng potting medium. So, magle-layer lang siguro ako. Mabuhay naman yan siya. Tapos, nakakita ako ng bark chips pala. Meron pala ako nito. So, ihalo na din natin for more aeration sa medium. Then, I'm adding soil para naman may makapitan yung ugat. Kasi manipis yung mga ugat ng mga hoyas, especially yung mga mas maliliit na hoyas, mas maliit yung stem, ganyan. So, para may makapitan yung roots nila, I added potting soil. Then, nag-add lang ulit ako ng another layer of everything para punuin nitong pot. Nag-mix na rin ako ng Osmocote to hopefully encourage them grow faster. Ayun. So, multiple plants in the pot yung Kanya ko Mariana ko. So, istitusok ko lang ulit isa-isa yung plantlets dito sa bagong substrate. I am trying to press in as much stem as I can. Tapos nilalapat ko din yung ibang parts ng katawan ng plant para makapag-root din siya into the soil. Mamaya ipipin ko to ng strawberry fork na nabili ko para magstay sila in place. I didn't want to cut na sana itong mga Kanya ko Mariana kasi gusto ko na ng lush pot immediately. So ito, binabackfill ko lang para magstay sila in place and may makapitan yung roots nila. And hopefully mag-retain yung moisture dun sa pot habang nag-root pa sila. Okay, one down. Next is this Carnosa compacta inner variegated. So as you can see,
tinanim siya sa isang coco chunk na sobrang laki. Ayoko nang kutkutin yan kasi baka kung ano man yung roots na meron siya ay matanggal ko pa. So, i-repot ko lang siya as is. Dadagdagan ko lang ng substrate para mas marami siyang moisture na ma-retain and yun, magkaroon siya ng mas malaking chance to grow. So, this will be a quicker repot kasi diretso lang. Ayun, done na. Iniisip kong i-cut ito kasi meron naman siyang 2 branches and I want a lusher pot. So, gagawin ko yun later on. Next is this Obovata Inner Variegated. So, lush ko na din itong nabili. Mahaba na. Tapos, I tried to propagate it. And nag-root naman, pero nadadry up ko sila. So, hindi nagpo-progress yung mga propagations na yun. But I still have this. Madalas na rin itong matuyuan kasi nakakalimutan ko rin siyang diligan. Pero nakaka-recover naman. So, like the compacta, nakapot rin siya or nag-root siya sa coco chunk na sobrang laki. Tapos, ayoko nang kutkutin kasi baka masira yung roots. So, backfill ko lang with soil, coco chips, and pumice. Para hindi ko kailangan lagi siyang diligan. Yan, mas magtatagal na siya sa ganito. Nag-top na rin ako ng coco fiber dahil lang available siya. So, ito na muna for today. Balikan ko na lang yung iba next time. Okay, we're back and medyo natagalan bago ko naasikaso tong dalawang natira. Nag-paper thin na yung mga dahon nila. So, talagang nangangailangan na sila ng attention. So, I bought this plant mid-2024, I think. So, mahigit 1 taon na siya sa akin ngayon. And hindi siya masyadong nag-grow kasi hindi ko naman siya ginalaw at all at hindi ko rin siya finertilize. Bihira ko siyang madiligan and ayan, ngayon, dati nag-survive siya pero ngayon nag-suffer na talaga siya and really needs a repot. I am hoping na repot lang yung kailangan niya at hindi chop and prop kasi hindi ko alam kung kailan pa ako ulit aabot sa ganito kahabang or kalash na specimen kung magre-restart ako. And although nabili ko siya ng lush, never ko pa siyang nakitang nag-flower. So gusto ko na sanang makakita ng flower niya pero dahil sa nangyari ngayon, mukhang matatagalan pa talaga. So, ngayon try kong tanggalin yung plant dito sa wires kasi nakapulupat na sila. So, I'm trying my best na hindi matanggal yung mga dahon kasi nga paper thin na baka mabilis lang matanggal yung mga dahon. Pero, thankfully, parang wala naman ako nasira, naputol, or natanggal na dahon. Very flexible siya ngayon kasi nga paper thin yung mga dahon and malambot yung mga stem. So, mas madaling tanggal-tanggalin doon sa wire. Yun lang yung naging upside nitong pagkaka-dehydrate nitong plant na to. Pero buti na lang wala namang mga nahulog na dahon sa process. Ayun lang, no, kapag ka pala malaking specimen na or mature plant na yung bibilhin mo, medyo dapat hindi na paabutin ng 1 taon siguro bago ka mag-repot or mag-refresh ng substrate kasi malamang matagal na rin yung plant sa substrate na yun. So, ngayon ko lang i-refresh yung substrate nitong plant na to. And malamang ubos na yung nutrients dun sa substrate. Kailangan talaga niya ng new soil or new substrate and fertilizer. And then again for this one, hindi ko na kinalikot yung root ball para hindi mawawasan yung roots niya. I am hoping na buhay pa yung mga roots niya and ma-plump up ko yung plant. So, binabackfill ko na lang ngayon na dinadagdagan ko ng coco chip, soil, pumice, and bark. Katulad ng mga iba kanina. Tapos, didiligan ko lang siya and i-observe ko siya sa mga susunod na araw. Okay, done with it. Wala akong trellis na available sa ngayon. Maybe bibigyan ko siya ng trellis pero
Hindi pa dumadating yung in-order ko. So, next time. Next is this one. This is Latifolia. Supposedly, Sarawak. Binenta siya sa akin as Sarawak. Pero, looking at it closer ngayon, or nung dumating siya sa akin, parang hindi. Kasi yung nakikita kong Sarawak has rounder leaf and parang hindi ganito kalalaki. Although, not sure kung may potential lumaki talaga yung Sarawak. Pero ito talaga, parang feeling ko hindi talaga siya Sarawak eh. So, I guess, Latifolia big leaves or dinner plate. I don't know. Pero, ayun, parang nire-reject ng sistema ko na Sarawak siya. And this normally has thick leaves. Thick and firm leaves. Pero ngayon, paper thin siya like the Crimson Princess. Normally, itong stem niya, mahirap yan i-bend. Pero dahil nga sobrang dehydrated siya today, and natanggal ko siya sa wire. Tapos, like the others, kanina, naniripot ko lang, yung root ball niya ay nasa coco chunk na malaki na binalot dun sa kanyang stem. So, di ko na yan kukut-kutin. I-repot ko lang like the others. I am praying so hard na mag-plump up siya in the next days at hindi siya tuluyang mamatay. Sobrang nipis niya ngayon. Pero umaasa pa rin ako kasi mukhang buhay naman yung mga stem. Mukhang buhay naman yung leaves. Sobrang nipis lang talaga and halos matiklop ko na siya. So, ayan, nilalagyan ko lang ulit ng soil para mag-retain siya ng more moisture and hopefully makarecover yung plant in a few days. Sobrang tagal ko lang napapansin na kailangan ko siyang i-repot kasi ang dali nga mag-dry up ng substrate niya. But, pinocrastinate ko siya ng pinocrastinate. So, kailangan talagang umabot sa ganito. So, here they are a few days after ng mga repot nila. Itong Obovata, very much recovered na siya. Ang thick na ng mga leaves niya. This inner variegated compacta, chill lang naman siya, hindi naman siya nasa dire condition nung repot. Kanya ko Mariana, marami siyang na-loose na leaves and maraming thin pa din at hindi nag-plump up. Pero meron din namang nag-firm up, so maasa naman ako na mabubuhay pa rin siya. And here is the Crimson Princess. Nag-plump up siya, kumapal yung leaves, so mukhang mabubuhay siya, mukhang magsasurvive, and I'm so happy. But just in case, gumupit na rin ako ng propagations. This one, medyo manipis pa rin and madaling tiklopin, but definitely not as thin as the other day, and mukhang nagpa-plump up rin. So, that is it for this session. Update ko na lang kayo kung ano mangyari dito sa mga susunod after a few weeks siguro. And, ayun, I hope you enjoyed this video, learned something from it. And if you have questions or suggestions or requests, don't hesitate to leave me a comment below. I hope to see you next time. Thank you for watching and thank you for growing with me. Bye!